10 taon ng pagtitiis, itinapon mo lang para sa babaeng yan? Tiningnan ako ni Hector na parang basurang nakakasuka. Hindi kita kailangan, Maricel. Ang amoy mo ay amoy putik. Pero hindi niya alam, ang pulubi na hinamak niya, ang siyang nagmamay-ari ng mundong inaapakan niya. Ngayon humanda ka sa aking pagbabalik. Sino nga ba ang tunay na mawawalan? Sino ang huling iiyak? Maricel, ayoko na. Nakakasuka ang amoy mo at mas lalong nakakasuka ang pagmumukha mo. Let's end this marriage once and for all. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa malamig na hangin ng gabing iyon. Walang pasubali, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang boses ni Hector ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng mga paa ni Maricel. Tumitig siya sa asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili, ang lalaking pinaglaanan niya ng 10 taon ng kanyang buhay sa gitna ng kahirapan at pagsisikap. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Maricel sa labas ng naglalakihang gusali ng kumpanya ni Hector. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang lumang bestido ay dumidikit sa kanyang payat na katawan at ang kanyang mga tsinelas ay nababalot na ng putik. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap-yakap ang isang lalagyan ng pagkain na binalot pa niya sa makapal na tela para manatiling mainit. Sa loob niyon ay ang paboritong adobo ni Hector na maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras bilang pagdiriwang sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang bawat sentimo na ginamit niya pambili ng mga sangkap ay galing sa kanyang paglalabada at pagtitinda ng kakanin sa kalsada. Lahat ay ginawa niya para lamang suportahan ang mga pangangailangan ni Hector habang itinatayo nito ang kanyang pangarap. Ngunit ang init ng pagkaing iyon ay tila wala ng halaga kumpara sa yelo na bumabalot sa puso ng asawa. Hector, anibersaryo natin ngayon. Ang tanging lumabas sa nangangatog na labi ni Maricel. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng patak ng ulan na bumabagsak sa kalsada, lumilikha ng maliliit na tilamsik sa paligid ng kanyang mga paa. Isang malutong na tawa ang narinig niya mula sa gilid ni Hector. Doon niya lamang napansin si Sabrina, ang kanyang sekretarya na balot ng mamahaling damit at amoy ng mamahaling pabango. Humilig ito sa braso ni Hector. Ang mga mata ay puno ng panunuya habang nakatingin sa kalagayan ni Maricel. Honey, didn't I tell you? She looks like a beggar. Nakakahiya kung may makakita sa inyo rito. Look at her, Hector. She's a stain on your image as a CEO. Ani Sabrina, ang boses ay parang haplos ng seda na may kasamang lason. Hindi kumibo si Hector. Sa halip, lumapit siya kay Maricel at sa isang iglap, tinabig niya ang lalagyan ng pagkaing hawak nito. Ang pagbagsak ng plastic na lalagyan sa basang semento ay lumikha ng isang mapurol na tunog at ang mainit na adobo ay humalo sa maruming tubig at putik sa kalsada. Ang usok na nagmumula sa pagkain ay unti-unting pinalis ng malamig na hangin. Naramdaman ni Maricel ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at masakit. Ang kanyang mga kamay, na puno ng kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho para sa kinabukasan ni Hector, ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila hindi pa rin matanggap ang nangyari. Ang bawat butil ng kanin na lumubog sa putik ay tila simbolo ng bawat sakripisyong ibinigay niya. Mga gabing hindi siya natulog, mga araw na hindi siya kumain para lamang may maipabaon kay Hector,
at ang lahat ng pangarap na itinanim niya sa lupang akala niya ay mataba, ngunit isa palang tuyot na disyerto. Ang paligid niya ay tila nagbago. Ang mga ilaw ng kumpanya na dati ay tila simbolo ng tagumpay nila ay naging mga matatalim na mata na humuhusga sa kanyang pagkatao. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang pisngi ay hindi na lamang tubig, kundi tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag sa pangako ng pag-ibig. Huwag ka nang babalik sa bahay, Maricel. Nandoon na ang mga gamit mo sa labas ng gate. Maghanap ka na ng mapupuntahan mo dahil mula ngayon wala na tayong ugnayan. Ang huling hirit ni Hector bago tinalikuran ang asawa. Pumasok siya sa kanyang mamahaling sasakyan kasama si Sabrina at sa pag-andar nito, ang gulong ng kotse ay dumaan mismo sa ibabaw ng lalagyan ng pagkain na itinapon niya. Tuluyang dinurog ang lahat ng pag-asang natitira sa puso ni Maricel. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kadiliman. Walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata dahil tila pati ang kanyang mga luha ay natuyo na sa sobrang sakit. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, magaspang, at tila walang silbi. Sapat na ba ang 10 taon ng pagpapakababa para sa isang taong hindi kailanman nakakita ng tunay na halaga ng puso? Ito na ba ang dulo ng martir na si Maricel? O ito pa lamang ang simula ng isang paggising na yayanig sa mundong akala ni Hector ay kanya? Huwag mong dungisan ang sahig ko, Maricel. Ang amoy ng basura ay hindi nababagay sa loob ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing talim ng mga brilyanteng nakasabit sa kanyang mga tainga. Mga alahas na binili ni Hector gamit ang pera mula sa unang malaking kontrata na lihim na pinadali ni Maricel. Nakatayo ang matandang babae sa bukana ng engrandeng pintuan ng mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa basang-basang anyo ng kanyang manugang. Pilit na humahakbang si Maricel patungo sa loob. Ang kanyang mga binti ay nangangatog hindi lamang dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng sakit na kanyang dinadala. Gusto lang niyang kunin ang ilang mahahalagang gamit, lalo na ang lumang litrato ng kanyang yumaong ina at ang maliit na kahon na itinago niya sa ilalim ng kanilang kama. Mama, kukunin ko lang po ang mga gamit ko. Pagkatapos nito, hindi na ako manghihimasok pa, ang pakiusap ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay parang isang pagsusumamo na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Mama? Sinong tinatawag mong mama? Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala kang dinala kundi kamalasan. Tingnan mo ang sarili mo, mukha kang basahan na pinulot sa kanal. Hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Si Sabrina ang tunay na kailangan ni Hector. Maganda, mayaman, at hindi amoy ang hit ng pagtatrabaho sa palengke. Sa isang iglap, inihagis ni Doña Consolacion ang 2 itim na plastic bag sa putikan sa paanan ni Maricel. Ang mga ito ay naglalaman ng kanyang iilang lumang damit. Ang mga tahi ay sarsa at kupas na sa katataba. Kasabay nito, ang tunog ng mabigat na pinto na sumasara ay tila isang huling hatol na naghihiwalay kay Maricel sa mundong itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Napaluhod si Maricel sa putikan, ang kanyang mga kamay ay dumiit sa malalamig na plastic bag. Naalala niya ang mga panahong may sakit si Doña Consolacion, kung paanong siya ang nagpupuyat para punasan ang katawan nito, kung paanong siya ang nagluluto ng mainit na sopas kahit na pagod siya mula sa maghapong pagtatrabaho.
Lahat ng utang na loob ay tila nabaon na sa limot, pinalitan ng poot at pagmamaliit. Ang bawto sa labas ay tila sumasabay sa bawto sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Napatingin siya sa mansyon, ang bahay na itinayo mula sa pawis at sakripisyo niya, ang bahay na ngayon ay naging kuta ng kanyang mga kaaway. Tumayo si Maricel, ang kanyang paningin ay nanlalabo ngunit ang kanyang desisyon ay unti-unting tumitibay. Binitbit niya ang mga basang plastic bag at nagsimulang maglakad palayo sa subdivision. Bawat hakbang ay nagiiwan ng malalim na marka sa putikan. Hindi siya lumingon sa likod. Narating niya ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Sa gitna ng kadiliman at kaisa-isang ilaw ng kanyang lumang cellphone, lumapit siya sa isang tago at hindi markadong bahagi ng puntod. Doon, sa ilalim ng isang malaking bato, ay may nakabaong isang maliit na lalagyan na gawa sa bakal. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kanyang mga daliri hanggang sa madama niya ang matigas na bagay. Sa loob ng lalagyan ay isang device na hindi katulad ng mga ordinaryong cellphone, isang satellite phone na kulay itim at pilak. Ang tanging connection niya sa buhay na tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ang power button. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha, nagpapakita ng isang logo na kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo. Ang Luna Empire. Isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya, puno ng gulat at paggalang. "Hello, my lady? Kayo ba yan? 10 taon kaming naghihintay." Huminga ng malalim si Maricel. Ang lamig ng gabi ay hindi na sapat para patayin ang nagbabagang apoy sa kanyang mga mata. "Ito si Maricel. Ipadala niyo ang sasakyan sa sementeryo ng San Roque. Tapos na ang pagtatago ko." "Senyorita Maricel, sa wakas, nakauwi na kayo." Ang mga salitang iyon na binigkas ng isang lalaking nakasuot ng plansadong itim na suit ay tila isang banyagang tunog sa pandinig ni Maricel. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na kalsada sa labas ng sementeryo. Yakap ang 2 basang plastic bag na naglalaman ng kanyang buong buhay sa piling ni Hector. Sa harap niya, isang hanay ng mga naglalakihang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang kanilang mga ilaw ay tumatalbog sa basang semento, nagbibigay ng liwanag na tila nagmumula sa ibang mundo. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, si Tatay Ben, ang matapat na butler ng kanyang ama na noon pa ay tinatrato na siyang parang tunay na anak. Nang makita nito ang kalagayan ni Maricel, ang kanyang mga paa na wala ng tsinelas, ang kanyang mga kamay na nanginginig sa ginaw, at ang mukha niyang puno ng bakas ng dusa, ay nakita ni Maricel ang mabilis na pagdaan ng matinding galit at lungkot sa mga mata ng matanda. Hindi nagsalita si Maricel. Hinayaan niyang kunin ni Tatay Ben ang mga plastic bag mula sa kanyang mga kamay. Ang maruruming plastic na iyon, na itinapon ni Doña Consolacion sa putikan, ay maingat na inilagay sa loob ng mamahaling compartment ng sasakyan na tila ba mga mamahaling hiyas ang laman nito. Nang pumasok si Maricel sa loob ng sasakyan, ang amoy ng mamahaling leather at ang banayad na lamig ng aircon ay tila sumakal sa kanya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa prinsesa ng Luna Empire na nakilala ng lahat 10 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng ito ay isang anino,
Isang martir na hinayaan ang sariling madurog sa ngalan ng pag-ibig. Dalhin niyo ako sa mansion, ang tanging utos niya. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay may bigat ng isang utos na hindi maaring baliin. Pagdating sa mansyon ng mga Luna, ang bawat katulong at gwardiya ay nakahanay, ang kanilang mga ulo ay nakayuko bilang tanda ng paggalang. Sa dulo ng malawak na hagdanan, nakita niya ang kanyang ama, si Don Teodoro, na nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay matanda na at sakitin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita ang anak. Maricel, ang aking anak, ang mahinang tawag ng ama. Lumapit si Maricel at lumuhod sa paanan ng kanyang ama. Hinawakan ang tuyot na kamay nito at idinampi sa kanyang noo. Patawarin niyo ako, Papa. Patawad dahil iniwan ko kayo para sa isang maling pangarap. Ang mahalaga ay nagising ka na, anak. Ang sagot ni Don Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na hindi kailanman naramdaman ni Maricel mula sa pamilya ni Hector. Ang Luna Empire ay muling may reyna. Nang gabing iyon, pumasok si Maricel sa kanyang malawak na banyo. Binuksan niya ang shower at hinayaan ang mainit na tubig na humugas sa putik at dumi ng 10 taong pagtitiis. Pagkatapos, kinuha niya ang isang matalim na gunting. Ang tunog ng talim na humihiwa sa hangin ay tila isang babala. Dahan-dahan, pinutol niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na madalas haplusin ni Hector noon habang nangangako ito ng katapatan. Ang bawat hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila ang mga kadena ng kanyang nakaraan na isa-isang napapatid. Nang matapos siya, tumingin siya sa salamin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, matalim ang mga anggulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Isinuot niya ang isang kulay pulang sutlang robe. Ang tela ay kasing lambot ng ulap sa kanyang balat. Naupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang isang laptop. Sa isang pindot lamang, lumabas ang lahat ng datos tungkol sa kumpanya ni Hector. Ang kumpanyang itinayo niya gamit ang kanyang sariling dugo at pawis, ngunit ngayon ay ginagamit ng asawa para sa sariling kaligayahan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang laro ay magsisimula pa lamang. Hector, akala mo ba ay ikaw ang nagmamay-ari ng tagumpay mo? Ang bulong ni Maricel sa hangin. Ngayong gabi, bibilangin ko ang bawat patak ng luha ko, at bawat isa rito ay may katumbas na presyong hindi mo kayang bayaran. 10 taon ng kasinungalingan, 10 taon ng bulag na pag-asa. Habang nakaupo sa harap ng malawak na bintana ng kanyang silid, hinayaan ni Maricel na dulasin ng kanyang mga daliri ang mga dokumentong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga papel na ito ay hindi lamang mga kontrata. Ang bawat pahina ay naglalaman ng katotohanang matagal niyang itinago kahit sa sarili niyang asawa. Noong itinatayo pa lamang ni Hector ang kumpanya nito, nang wala pang bangkong gustong magpahiram ng puhunan sa isang hamak na probinsyano, lihim na kumilos si Maricel. Ginamit niya ang isang kumpanyang tinatawag na Silvercrest Investments, isang front na pagmamay-ari ng mga Luna para pondohan ang lahat ng pangarap ni Hector. Sa loob ng 10 taon, ang bawat tagumpay ni Hector, ang bawat malaking kliyente na nakuha nito, at ang mismong gusaling kinatatayuan ng kumpanya niya ngayon ay utang lahat sa pirma ni Maricel na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan. Naninikip ang dibdib ni Maricel habang naaalala ang mga gabi
Kung kailan umuuwi si Hector na lasing sa tuwa, ipinagmamalaki kung gaano siya kagaling at katalino dahil nakuha niya ang suporta ng Silver Crest. Noong mga panahong iyon, sapat na kay Maricel ang makitang masaya ang asawa, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling pagkatao na dahan-dahang naglalaho sa kusina at sa labada. Akala mo ay sa sarili mong galing nagmula ang lahat, Hector. Bulong ni Maricel habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pirma niya sa isang dokumento mula 10 taon na ang nakalilipas. Hinayaan kitang maniwala na ikaw ang hari dahil akala ko ay mahal mo ang reynang nasa likod mo. Samantala, sa opisina ni Hector, ang hangin ay puno ng halakhak at amoy ng mamahaling alak. Nakasandal si Hector sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa habang si Sabrina ay nakaupo sa gilid niya. Masayang nagbibilang ng mga plano para sa susunod nilang bakasyon sa Europe. Cheers to my genius husband, ani Sabrina habang itinataas ang baso ng wine. Sabi ko na nga ba, kapag wala na ang malas na si Maricel, lalong bibilis ang pag-angat natin. Look at the stocks, Hector. We are untouchable. Humalakhak si Hector. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. I should have done this a long time ago. Masyado akong nagpumilit na pasanin ang pabigat na iyon. Ngayong malaya na ako, walang makakapigil sa akin na maging pinakamayaman sa industriyang ito. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, bumasag sa katahimikan ang isang malakas na tawag sa telepono ni Hector. Ang tunog nito ay tila isang babala na nagpatigil sa kanilang tawanan. Pagkakita sa pangalan ng caller, agad na naituwid ni Hector ang kanyang upo. Ang CEO ng Silvercrest Investments ang tumatawag. Good evening, sir. I was just about to call you to celebrate. Ang panimula ni Hector, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang boses sa kabilang linya. Mr. Hernandez, this is a formal notice. Effective immediately, Silvercrest is withdrawing all its capital and assets from your company. We are also calling for the full settlement of your outstanding debts within 48 hours. Ang baso ng wine sa kamay ni Hector ay muntik ng malaglag. Ang kanyang mukha na kanina lang ay namumula sa tuwa ay biglang naging kasing puti ng papel. Ang bawat salita ng kausap ay tila mga hollow blocks na bumabagsak sa kanyang balikat, dinudurog ang bawat buto ng kanyang kayabangan. Teka, bakit? May kontrata tayo? Hindi niyo pwedeng gawin ito ng walang pasabi. Ang nauutal na hirit ni Hector. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang malamig na pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang noo. The contract has a clause, Mr. Hernandez. The investor has the right to pull out if the company's integrity is compromised. And based on our records, you are no longer the man we chose to invest in. Good luck. Nang maputol ang linya, ang tanging maririnig sa opisina ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Hector. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng tahimik na silid ng mansyon ng mga Luna, ibinaba ni Maricel ang kanyang sariling telepono. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang malawak na hardin na naliliwanagan ng buwan. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naramdaman. Simula pa lang ito, Hector, ang mahinang pahayag ni Maricel sa dilim. Ngayon tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng galing mo kapag wala na ang aninong kinatatapakan mo. Ang bawat hakbang ni Maricel sa ibabaw ng makinis na marmol na sahig ng Grand Ballroom
ay tila isang deklarasyon ng kapangyarihan. Wala na ang mga tsinelas na luma at tila hiningi lamang sa kalsada. Ang suot niya ngayon ay isang pares ng mamahaling stilettos na kulay pilak na lumilikha ng banayad at matikas na tunog sa bawat pagdaiti nito sa sahig. Ang kanyang puting silk suit ay yakap ang kanyang mas lalong tumatandang katawan at ang isang manipis na lace veil na nakakabit sa kanyang sombrero ay bahagyang tumatakip sa kanyang mga mata, nagbibigay sa kanya ng isang misteryosong anyo na hindi matatanggihan ng sinuman. Sa gabing ito, gaganapin ang pinakamalaking bidding para sa Metropolis Development Project. Ito ang huling pag-asa ni Hector. Pagkatapos bawiin ng Silver Crest ang lahat ng puhunan, kailangang makuha ni Hector ang proyektong ito upang hindi tuluyang mabaon sa utang at kahihiyan ang kanyang kompanya. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Hector na tila isang taong hindi nakatulog ng ilang gabi. Ang kanyang suit, na dati ay laging plansado at maayos, ay tila bahagyang maluwag sa kanya ngayon dahil sa stress. Sa tabi niya ay si Sabrina, na pilit pa ring nagpapakitang gila sa suot nitong kumukititap na pulang bestido, bagaman halata ang kaba sa kanyang mga mata. Hector, kailangang makausap natin ang kinatawan ng Luna Empire. Ang bulong ni Sabrina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sila lang ang may sapat na kapangyarihan para iligtas tayo sa bangkarote. Huminga ng malalim si Hector, pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Gagawin ko ang lahat, Sabrina. Hindi ako papayag na matapos ang lahat ng pinaghirapan ko nang dahil lang sa isang pagkakamali ng Silver Crest. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Tumahimik ang buong paligid nang pumasok ang delegasyon ng Luna Empire. Sa gitna nila ay isang babaeng may tindig na kasing tatag ng isang reyna. Ang bawat kilos niya ay puno ng grasya at autoridad. Hindi malaman ni Hector kung bakit, ngunit ang pintig ng kanyang puso ay biglang bumilis, isang pamilyar na kaba na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad ang misteryosong babae patungo sa harap, dumaan siya mismo sa gilid ni Hector. Isang banayad na hangin ang umihip mula sa kanyang pagdaan. Dala ang amoy ng mga sariwang jasmine, ang paboritong bulaklak ni Maricel, ang amoy na laging nananatili sa kanilang maliit at simpleng bahay noon. Napalingon si Hector, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang sinusundan ng tingin ang likod ng babae. Maricel! Ang mahinang bulong na lumabas sa kanyang mga labi, isang reflex na hindi niya napigilan. Ano iyon, Hector? Ang mataray na tanong ni Sabrina, sabay hila sa braso ng lalaki. Sino ang tinatawag mo? Focus, Hector. Ang babaeng iyon ang susi natin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala. Wala lang. Ang sagot ni Hector. Ngunit ang kanyang paningin ay hindi maalis sa babaeng nakasuot ng puti. Imposible, isip niya. Ang asawa niyang si Maricel ay kasalukuyang namumulubi sa kung saang sulok ng kalsada, marumi, mabaho at talunan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang katumbas ng langit na hinding-hindi niya maaabot. Tumayo ang babae sa entablado at dahan-dahang itinaas ang kanyang veil, ngunit bago pa man lubusang makita ni Hector ang kanyang mukha, biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom para sa pagsisimula ng video presentation ng kumpanya. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Hector ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya, malamig, matalim, at tila naniningil ng isang utang na hindi kailanman nabayaran. Nang muling bumukas ang mga ilaw, wala na ang babae sa entablado.
Naiwan si Hector na nakatayo sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mga kamay ay malamig at nanginginig. May kung anong takot ang nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang humahabol sa kanya, handang lamunin ang lahat ng kanyang kasalukuyan. Hector, kailangang maging perpekto ang kasal natin. I want the presidential suite sa Manila Hotel at ang gown ko ay dapat galing sa Paris. Hindi pwedeng mapahiya ako sa mga kaibigan ko. Ang boses ni Sabrina ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa katahimikan ng opisina ni Hector. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, tinitingnan ang sarili habang may hawak na isang mamahaling designer bag na kararating lang mula sa isang online purchase. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Tila hindi alintana ang mga pulang marka sa mga dokumentong nakakalat sa mesa ni Hector, mga paalala mula sa bangko at mga notice ng foreclosure. Hinigpitan ni Hector ang hawak sa kanyang ballpen hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ni Sabrina ay parang isang mabigat na pasanin na idinaragdag sa kanyang balikat. Sabrina, hindi mo ba nakikita? Guguho na ang kumpanya, wala na tayong Silver Crest, at hindi pa sigurado ang proyekto sa Metropolis. Kailangan nating magtipid. Biglang humarap si Sabrina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay biglang naging kasing talim ng isang kutsilyo. Magtipid? Hector, iniwan mo ang basurang si Maricel para sa akin. Ipinagpalit ko ang reputasyon ko para samahan ka, tapos ngayon ay titiisin mo ako sa isang simpleng kasal? Hindi mo ba ako mahal? O baka naman nagsisisi ka na at gusto mong balikan ang amoy putik mong asawa? Ang paggamit ni Sabrina sa pangalan ni Maricel ay tila isang sampal sa mukha ni Hector. Naalala niya kung paanong si Maricel ay hindi kailanman nagreklamo kahit na tuyong isda lang ang ulam nila noong nagsisimula pa lamang sila. Naalala niya kung paanong ang asawa ay laging nakangiti habang inaabutan siya ng tubig pag-uwi niya mula sa trabaho, kahit na ito mismo ay pagod na pagod sa paglalabada. Hindi sa ganoon, Sabrina, pero kailangan nating maging practical. Ang mahinang sagot ni Hector, ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Eksaktong sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Isang courier ang pumasok at nag-iwan ng isang makapal na brown envelope. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging para kay Mr. Hernandez ang nakasaad sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Hector ang sobre habang si Sabrina ay nakatingin ng may halong kuryosidad. Ngunit nang ilabas ni Hector ang laman nito, ang kanyang buong katawan ay tila nanigas. Hindi ito mga kontrata. Ito ay mga litrato ni Sabrina sa loob ng isang ilegal na kasino sa labas ng bansa. May hawak na mga chips at nakikipagtawanan sa mga lalaking hindi kilala. Kasama rin sa sobre ang mga kopya ng mga promissory notes na pinirmahan ni Sabrina na nagpapatunay na mayroon siyang utang na umaabot sa 10 milyong piso dahil sa pagsusugal. Ano ito, Sabrina? Ang tanong ni Hector, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at gulat. Iniharap niya ang mga litrato sa babaeng akala niya ay ang kanyang magiging kaligtasan. Ang mukha ni Sabrina ay biglang naging kasing puti ng abo. Ang kanyang mga labi ay nangatog at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa mga litrato at kay Hector. Honey, fake yan! Sinisiraan lang nila ako. Gawa-gawa lang yan ng mga kalaban mo. Fake? Ang pirma mo rito ay fake rin? Ang sigaw ni Hector, ang kanyang pasensya ay tuluyan ng naputol.
Akala ko ay galing ka sa mayamang pamilya. Akala ko ay ikaw ang tutulong sa akin. Pero ang totoo, ginagamit mo lang ako para bayaran ang mga utang mo sa sugal. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang anino ang nakatayo sa labas ng gusali, nakatingin sa itaas na palapag. Si Maricel, sa loob ng kanyang madilim na sasakyan, ay bahagyang ngumiti habang tinitingnan ang kumpas ng kanyang mga daliri sa manibela. Alam niyang sa mga sandaling ito, ang kastilyong buhangin na itinayo ni Hector at Sabrina ay dahan-dahan ng dinudurog ng alon ng sarili nilang mga kasalanan. Hinawakan ni Maricel ang kanyang kwintas. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng lungkot na hinaluan ng determinasyon. Ang bawat lihim ay mabubunyag at ang bawat pagkukunwari ay may katapusan. Ang bawat tao ay may presyo, ngunit ang dangal ay hindi kailanman mabibili. Ang mga salitang ito ay tila paulit-ulit na umaaling-aungaw sa isipan ni Hector habang nakatayo siya sa harap ng naglalakihang pinto ng opisina ng Luna Empire. Ang kanyang kumpanya ay nasa bingit na ng kamatayan. Ang kanyang mga ari-arian ay isa-isa ng kinukuha ng bangko. At si Sabrina ay nawala na parang bula matapos mabunyag ang kanyang mga utang sa sugal. Ngayon, ang tanging pag-asa na lamang ni Hector ay ang makakuha ng pabor mula sa misteryosong tagapamahala ng Luna Empire. Ang kumpanyang biglaang sumulpot at bumili sa lahat ng kanyang mga utang. Dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa isang banayad na pagdausdos na tila nagpapakita ng yaman at kapangyarihang nasa loob. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang malawak na silid na tanging ang liwanag mula sa bintana at isang maliit na desk lamp ang nagbibigay ng anyo. Sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya, ay isang mataas na upuan kung saan nakaupo ang taong may hawak ng kanyang kapalaran. Sa Sisuke, o ma'am, ang panimula ni Hector. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na tinig sa gitna ng malawak na silid. Nandito po ako para makiusap. Ang Hernandez Group ay pamilya ko. Ito ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Huwag niyo po sanang hayaang mawala ang lahat ng ganoon na lamang. Nanatiling tahimik ang silid. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Hector at ang tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. 10 taon ng pagsisikap? Ang boses mula sa upuan ay malalim at malamig, ngunit may pamilyar na tono na tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Akala ko ba ay ang galing mo ang nagdala sa iyo rito? Akala ko ba ay wala kang kailangan na kahit sino? Nanigas si Hector. Ang tono ng boses na yon ay tila may dalang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kailangan ko po ng tulong nyo. Kahit anong kapalit gagawin ko. Huwag nyo lang pong kunin ang kumpanya ko. Dahan-dahang humarap ang upuan, ngunit dahil sa dilim, tanging ang anino lamang ng babae ang nakikita ni Hector. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na upang pakaliitin ang pagkatao ni Hector. Utang na loob, Hector. Iyan ang nakalimutan mo, ani ng babae. Binigyan ka ng pagkakataon ng mundo. Binigyan ka ng isang taong handang magsakripisyo ng lahat para sa iyo. Ngunit ano ang ginawa mo? Itinapon mo siya na parang basura sa kalsada dahil lamang sa sandaling kinang ng huwad na ginto. Hindi ko po maintindihan ang nauutal na hirit ni Hector. Gusto mong iligtas ang kumpanya mo. Sige, pero may isang kondisyon. Ang boses ng babae ay tila isang utos mula sa langit.
Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harap ko at humingi ka ng tawad para sa bawat kasalanang ginawa mo sa taong pinagkakautangan mo ng lahat. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang kayabangan ni Hector ay tila isang pader na dahan-dahang gumuho. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Sa harap ng desperasyon at ng posibilidad na maging pulubi, dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Ang tunog ng kanyang pagluhod ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagkatalo. Patawad. Patawarin niyo po ako. Ang bulong ni Hector, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagluhod, napansin niya ang isang maliit na bagay sa tabi ng upuan ng babae. Isang baso ng tubig na may isang hiwa ng kalamansi, ang paraan kung paano laging inihahanda ni Maricel ang inumin niya tuwing gabi. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsimulang sumigaw ng isang pangalan na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ngunit bago pa siya makatingala, tumayo ang babae at lumakad palayo sa dilim. Iniwan si Hector na nakaluhod, nanginginig, at puno ng katanungang tila hindi kailanman masasagot. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi ang pagtanggap ng nakaraan upang makapagpatuloy. Sa isang tahimik na cafe sa labas ng siyudad, nakaupo si Maricel sa tabi ng malaking bintana, pinagmamasdan ng mga taong dumadaan sa labas. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng barako. Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan ngayon, mayroon pa ring malalim na sugat sa kanyang puso na patuloy na nagpaparamdam, ang sugat ng pagtataksil at pagmamaliit. Alam mo, Maricel, ang pinakamahirap na labanan ay hindi ang sa labas, kundi ang sa loob mo. Ang boses ni Daniel, ang kanyang matalik na kaibigan at legal counsel ng Luna Empire, ang nagpukaw sa kanyang pag-iisip. Nakaupo ito sa tapat niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Si Daniel, na laging naroon para sa kanya bago pa man siya ikasal kay Hector, ay tila ang tanging koneksyon niya sa nakaraan na hindi nagdulot ng sakit. Paano ka makakapagpatuloy kung ang bawat tagumpay mo ay laging may anino ng sakit na dulot ng nakaraan? Ang tanong ni Maricel, ang kanyang boses ay mahina, tila nagtatago ng libu-libong emosyon. Dahan-dahang inabot ni Daniel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Maricel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang haplos ay malambot at puno ng paggalang, malayo sa mapanupil na paghawak ni Hector. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit, Maricel. Ang mahalaga ay hindi mo hayaang kontrolin nito ang iyong kinabukasan. You deserve to be happy, to be loved, not for what you can do for someone, but for who you are. Sa mga sandaling iyon, ang init ng kamay ni Daniel ay tila gumapang sa kanyang braso, umaabot sa kanyang puso. Naalala niya ang pakiramdam ng seguridad, ang pakiramdam ng pagiging pinahahalagahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bawat salita ni Daniel ay tila mga panlinis na gamot na dahan-dahang humuhugas sa kanyang sugat, hindi para burahin ang peklat, kundi para pagalingin ang sakit. Napangiti si Maricel, isang tunay at malalim na ngiti na ngayon lamang niya muling naipakita pagkatapos ng mahabang panahon. Salamat, Daniel. Salamat at nandyan ka. Always, Maricel. Always. Ang sagot ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may paghanga at pagmamahal.
habang papalabas sila ng cafe, dumaan sa harap ng sasakyan ni Maricel ang isang sasakyan na pamilyar kay Hector. Sa loob nito, nakaupo si Hector. Ang kanyang mukha ay halatang balisa at pagod mula sa mga problemang kinakaharap niya. Saktong-sakto, sumulyap siya sa bintana ng cafe at nakita niya si Maricel. Ngayon ay nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng dress. Ang kanyang buhok ay maikli at ang kanyang mukha ay puno ng isang kapayapaan na matagal na niyang hindi nakita. Sa tabi niya ay si Daniel na marahang inilalagay ang kamay sa likod ni Maricel habang papasok sila sa sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Ang amoy ng jasmine na naamoy niya sa ballroom ay biglang bumalik sa kanyang isip. Ang tindig ng babaeng nakita niya sa bidding ay tila naguguhit na ngayon sa kanyang isipan. Ang parehong tindig na taglay ng babaeng kasama ni Daniel. Maricel? Ang bulong niya, ngunit ang tunog na iyon ay tila nawala sa loob ng kanyang sariling sasakyan. Ang babaeng nakita niya ay malayo sa Maricel na matalas niyang itinaboy. Ito ay isang Maricel na hindi na niya kilala. Isang Maricel na tila mas masaya at mas maganda nang wala siya. Ang sakit ng pagsisisi ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib na ngayon ay halos wala ng laman. Ang imahe ng Maricel na nakangiti kasama si Daniel ay tila isang litrato na nakatatak sa kanyang isipan. Isang Maricel na hindi niya naabot, isang Maricel na pinakawalan niya. Ang pagbagsak ng isang imperyo ay nagsisimula sa isang maling pundasyon. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Hector sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay hawak ang kanyang ulo. Ang mga papeles ay nakakalat sa paligid niya. Bawat isa ay tila isang hatol na nagpapaliwanag ng kanyang unti-unting pagbagsak. Ang telepono ay patuloy na tumutunog, ngunit wala siyang lakas para sagutin. Ang Hernandez Group, ang kumpanyang minsan niyang ipinagmalaki, ay ngayon ay isang gumuho ng Tore ng Babel. Ang mga inspector mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR, at Securities and Exchange Commission, SEC, ay dumating kinabukasan. Dala ang mga dokumento na nagpapatunay ng mga maling transaksyon at paggamit ng pondo. Ang mga akusasyon ay sunod-sunod: tax evasion, money laundering, at fraudulent transactions. Ang lahat ng ito ay resulta ng mga agresibong shortcuts na ginawa niya sa payo ni Sabrina, kasama ang pagkawala ng kanyang lihim na pondo mula sa Silvercrest. Mr. Hernandez, hindi po ito maganda. Ang lahat ng inyong mga assets, kasama ang inyong personal na ari-arian, ay kinukumpiska para sa investigasyon, ang formal na pahayag ng isa sa mga opisyal. Mayroon po kaming warrant of arrest para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kumpanyang pinaglaanan niya ng dugo at pawis ay nawawala. At ngayon, pati ang kanyang kalayaan ay kukunin sa kanya. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi ko ginawa yan! Ang sigaw ni Hector, pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pagtanggi. Ngunit ang mga opisyal ay nanatiling kalmado. Ipinakita nila ang mga ebidensya, bawat isa ay malinaw at hindi matututulan. Ang mga pirma ni Hector, ang kanyang mga transaction, at ang mga connection niya sa mga kumpanyang shell na pinamahalaan ni Sabrina, lahat ay nakalatag sa mesa. Ang lahat ng ito ay nakatala sa ilalim ng isang serye ng mga kumpanyang shell, Mr. Hernandez. At ang mga kumpanyang ito ay konektado sa Luna Empire,
na ngayon ay hawak na ng isang bagong chairman, ani ng isa pang opisyal. Ang Luna Empire? Ang pangalan na iyon ay tila isang sipol na nagbigay ng kaba sa kanyang dibdib. Nabalik sa isip niya ang babaeng nakasuot ng puti, ang amoy ng jasmine, at ang malamig na tingin na tila humuhusga sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong warrant ang ipinakita, isang eviction notice para sa mansyon na tinitirhan ni Doña Consolacion. Ang bahay na akala nila ay kanila ay nakatala pala sa pangalan ng isang trust fund na konektado sa Luna Empire. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at gulat. Anak! Anong nangyayari rito? Bakit may mga pulis sa bahay? Bakit nila kinukuha ang mga gamit natin? Mama! Ang hiyaw ni Hector, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gawa-gawa lang ito. May gustong sumira sa atin. Ngunit huli na ang lahat. Sa labas ng mansyon, ang mga tauhan ng sheriff ay naglilipat na ng mga gamit ni Doña Consolacion sa labas ng gate. Ang kanyang mga mamahaling vase at porselana ay inilalagay sa gilid ng kalsada. Ang matandang babae, na dati ay laging nakasuot ng magagarang damit, ay ngayon ay nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at takot. Hindi ito pwede. Akin ito. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Ang sigaw ni Doña Consolacion, pilit na pinipigilan ng mga tauhan. Ngunit walang nakinig. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan. Sa loob nito, nakaupo si Maricel, nakatingin sa kanyang dating biyenan na ngayon ay wala nang matitirhan. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang uri ng kalungkutan na halo sa kapayapaan. Ang kapangyarihan ay tulad ng isang alon. Maaari itong magdala ng yaman at tagumpay, ngunit kaya rin itong walisin ang lahat kapag ang pundasyon ay nabubulok. Hector at Doña Consolacion ay nakulong sa sarili nilang imperyo ng kasinungalingan na ngayon ay unti-unti nang bumabagsak sa kanilang paanan. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi mula sa kaaway, kundi sa taong akala mo ay kakampi mo. Sa isang hotel suite sa labas ng syudad, abala si Sabrina sa pag-impake ng kanyang mga mamahaling damit at alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pagmamadali, tila isang magnanakaw na nahuli sa akto. Nabalitaan na niya ang pagbagsak ng Hernandez Group at ang pag-aresto kay Hector. Alam niyang huli na ang lahat para sa kanya sa Pilipinas. Finally, makakaalis na rin ako sa pesteng bansang ito. Ang bulong ni Sabrina sa sarili, sabay hila ng zipper ng kanyang maleta. Ang kanyang plano ay tumakas patungo sa Europe, kasama ang kanyang tunay na minamahal. Isang mayamang negosyanteng nakilala niya sa isang online dating app. Si Hector ay isa lamang tulay, isang pipi na pound na ginamit niya para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto, inakala niya na ang kanyang bagong kasintahan ang dumating. Ngunit nang lumingon siya, nanigas ang kanyang buong katawan. Nakatayo sa pintuan si Hector. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa poot. Nakatakas siya mula sa presinto sa tulong ng isang dating kaibigan. Sabrina, ano ito? Ang tanong ni Hector, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita niya ang mga mamahaling gamit, ang mga maleta, at ang mukha ng babaeng minahal niya na ngayon ay puno ng pagtataksil.
Nanlaki ang mga mata ni Sabrina. Ha! Hector! Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakatakas? Hindi mahalaga iyon. Ang sigaw ni Hector, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Ang mahalaga ay ito, ang mga gamit na ito, ang balak mong tumakas. Akala ko ba ay mahal mo ako? Akala ko ba ay magkasama tayong babangon muli? Isang mapait na tawa ang lumabas sa mga labi ni Sabrina. Itinulak niya si Hector, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Mahal? Hector, gumising ka. Ginagamit lang kita. Isang malaking joke ka sa buhay ko. Ang bobo mo. Akala mo ba ay totoong minahal kita? Mas gugustuhin ko pang makasama ang pulubi mong asawa kaysa sa isang talunan na gaya mo. Ang bawat salita ni Sabrina ay tila isang suntok sa dibdib ni Hector. Ang pulubi mong asawa na sinabi nito ay tila isang echo na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paalala sa mga salitang sinabi niya kay Maricel. Ang pagtataksil ni Sabrina ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang kumpanya. Ito ay isang paalala kung gaano siya naging bulag, kung gaano siya naging hangal. Kahit kailan, hindi ko nakita ang halaga mo. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa pera. At ngayon na wala ka ng pera, wala ka ng silbi sa akin. Ani Sabrina, sabay hila ng isa pang maleta. Ibalik mo nga ang basurang iyan sa kalsada, Hector. Hindi bagay sa akin ang may asawang mahirap. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga salita ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Hector. Naalala niya kung paanong sinabi niya ang mga parehong salita kay Maricel. Kung paanong itinaboy niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat para lamang sa isang babaeng nagpanggap na nagmamahal sa kanya. Nanlumo si Hector. Umupo siya sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang pagtataksil ni Sabrina ay nagdala sa kanya sa isang mas malalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Nawala na ang kumpanya niya, nawala na ang kanyang reputasyon, at ngayon, nawala pa ang taong akala niya ay karamay niya. Sa labas ng hotel, nakatayo si Maricel sa loob ng kanyang kotse. Nakita niya ang paglabas ni Sabrina, may kasamang isang mayamang lalaki. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tuwa. Narinig niya ang tawanan ni Sabrina na tila isang huling paalala ng kanyang pagtataksil. Ang bawat kasalanan ay may katumbas na kabayaran, Hector. Ang sakit na naramdaman ko ay mararanasan mo rin. Bulong ni Maricel sa hangin. Sa pagkakataong iyon, wala nang galit sa kanyang boses, tanging isang malalim na pag-unawa sa kalikasan ng hustisya. Ang bawat patak ng ulan ay may dalang alaala ng sakit at ng pag-asa. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila umiiyak at ang bawat patak ay humahalo sa mga luha ni Hector. Wala na siyang matirhan. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang pamilya ay nawasak. Naglalakad siya sa mga lansangan. Ang kanyang mga damit ay basang-basa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga paa ay may mga paltos mula sa kalalakad. Walang silungan, walang pagkain, walang pag-asa. Naalala niya ang gabing itinaboy niya si Maricel. Ang ulan ay ganoon din kalakas. Ang lamig ay ganoon din katindi. Ngayon, siya naman ang nasa posisyon ni Maricel, isang taong itinapon na parang basura, walang patutunguhan at puno ng sakit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan sa bawat kasalanang nagawa niya. Patawad. Patawad, Maricel. Ang bulong niya sa hangin
ngunit ang kanyang boses ay tila nilamon ng malakas na ulan. Kung sana ay pinahalagahan kita. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakita niya ang isang dulo ng kalsada na nagliliwanag. Isang grupo ng mga sasakyan ang nakaparada sa labas ng isang mamahaling restaurant. Ang mga ilaw ay tumatalbog sa basang kalsada at ang mga taong lumalabas mula sa mga sasakyan ay nakasuot ng magagarang damit. Ito ay isang mundo na minsan niyang pinamahalaan, ngunit ngayon ay malayo na sa kanya. Napahinto si Hector sa gilid ng kalsada, nakasilong sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang babaeng lumabas mula sa isang itim na limousine. Ang kanyang tindig ay matikas. Ang kanyang mga kilos ay puno ng grasya. Ang suot niya ay isang eleganteng itim na gown at ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ngunit ang pinakanakapukaw sa kanyang pansin ay ang kanyang aura, isang kapangyarihan na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang binuksan ng isang security guard ang isang malaking payong at inilagay sa itaas ng ulo ng babae. Tumayo ito sa harap ng pintuan ng restaurant at ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanyang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Hindi siya makahinga. Ang babaeng iyon, ang babaeng kumikinang sa gitna ng kadiliman, ay walang iba kundi si Maricel. Ngunit ito ay isang Maricel na hindi niya kilala. Ang dating Maricel ay payat, laging nakayuko at puno ng takot. Ang Maricel na nakikita niya ngayon ay matangkad, diretso ang tindig, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang uri ng kapayapaan at lakas na hindi niya kailanman nakita. Ang kanyang ganda ay mas nakasisilaw kaysa sa anumang alahas na suot niya. Isang matinding panginginig ang gumapang sa buong katawan ni Hector. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luha. Ang babaeng minsan niyang itinaboy, ang babaeng minsan niyang hinamak, ay ngayon ay isang reyna na hindi na niya kayang abutin. Sa mga sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang paningin ni Maricel ay malamig, walang emosyon, at tila hindi siya nakikita ni Hector. Para siyang isang multo, isang alaala na dapat kalimutan. Dahan-dahang ngumiti si Maricel, isang ngiti na walang bahid ng pagmamahal o awa. Ito ay isang ngiti ng tagumpay, ngunit hindi tagumpay laban kay Hector, kundi tagumpay laban sa nakaraan. Tumalikod si Maricel at pumasok sa restaurant, iniwan si Hector na nakatayo sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mundo ay gumuho na, at ang babaeng minsan niyang pinaniwalaan na magiging kanyang kahinaan ay ngayon ang kanyang pinakamalaking bangungot. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat upang burahin ang sakit na itinanim mo. Nakaluhod si Hector sa isang mamahaling marmol na sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na kamay. Ang silid ay malaki at malamig. Ang mga bintana ay nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Isang tanawin na minsan niyang pinangarap, ngunit ngayon ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Sa harap niya, nakatayo si Maricel, ang kanyang tindig ay matikas at walang bahid ng awa. Maricel, patawarin mo ako. Ang bulong ni Hector, ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig.
Ang bawat salita ay tila hirap na hirap lumabas mula sa kanyang lalamunan. Patawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Patawad dahil itinaboy kita. Patawad dahil pinagpalit kita sa isang walang kwentang babae. Kung sana ay hindi ko ginawa ang lahat ng yan. Tumingin si Maricel sa kanyang dating asawa, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang sakit na naramdaman niya noon ay naroon pa rin, ngunit ito ay tila isang lumang peklat na hindi na sumasakit. Patawad, Hector? Sa tingin mo ba ay sapat na ang isang salita para burahin ang 10 taon ng pagdurusa? Ang bawat pangarap na dinurog mo, ang bawat luha na iniyak ko ng dahil sa iyo. Alam kong nagkamali ako, Maricel. Alam kong naging gago ako, ani Hector. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Babayaran ko ang lahat ng kasalanan ko. I will make it up to you. Please, Maricel. I still love you. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Pag-ibig? Hector, ang pag-ibig mo ay kasing babaw ng pagmamahal mo sa pera. Mahal mo ang sarili mo, hindi ako. Hindi mo ako kailanman minahal, kundi ang silbi ko lang sa buhay mo. Lumapit si Maricel kay Hector. Ang kanyang mga hakbang ay banayad ngunit puno ng awtoridad. Yumuko siya. Ang kanyang mukha ay halos magkalapit sa mukha ni Hector. Ang amoy ng mamahaling pabango niya ay tila sumakal sa lalaki. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Hector? Ani Maricel, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Hindi ang pagtataksil mo, kundi ang katotohanang hinayaan kitang durugin ako dahil akala ko ay mahal mo ako. Akala ko ay sapat na ang pagmamahal ko para sa ating dalawa. Nanlumo si Hector. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang mga luha na iyon ay hindi nagpaparamdam ng awa kay Maricel. Ngayon tingnan mo ang sarili mo, Hector, ani Maricel, sabay turo sa kanyang sarili. Ang babaeng minsan mong itinaboy, ang babaeng minsan mong hinamak, ay ngayon ang may hawak ng iyong kapalaran. At sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat, ay bibigyan pa kita ng pagkakataon? Sa isang iglap, tumalikod si Maricel. Wala na tayo. Wala nang Maricel na nakilala mo. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay walang ibang nararamdaman kundi ang pagiging malaya. Maricel, huwag mong gawin ito sa akin. Ang sigaw ni Hector, pilit na kumakapit sa kanyang mga binti. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Maricel, tumigil ito at lumingon. Ang kanyang mga mata ay naniningil. Sino ka? Hindi kita kilala. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling patak ng lason na dahan-dahang gumapang sa ugat ni Hector, pinapatay ang huling hibla ng pag-asa. Iniwan ni Maricel si Hector na nakaluhod sa malamig na sahig, ang kanyang mundo ay gumuho na. Ang pagtaas ng isang bagong reyna ay nangangahulugan ng pagbagsak ng isang lumang hari. Ang Grand Ballroom ng Luna Empire ay kumikinang sa liwanag ng libu-libong kristal na chandelier. Ang amoy ng mamahaling pabango, sariwang bulaklak, at masasarap na pagkain ay bumabalot sa hangin. Ngayong gabi, gaganapin ang pinakamalaking pagtitipon ng mga negosyante at politiko sa buong bansa, ang formal na pagpapakilala ng bagong chairman ng Luna Empire. Sa isang sulok, nakatayo si Doña Consolacion. Ang kanyang mukha ay halatang balisa at puno ng kahihiyan. Pilit siyang sumingit sa mga nagmamadaling bisita,
Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sino mang kakilala na maaaring tulong. Hindi niya inakalang ang dating mayaman at kinikilala niyang buhay ay magiging ganito, isang pulubi na pinagtataguan ng mga utang. Doña Consolacion, dito po ang inyong table. Ang pilit ng ngiti ng isang waiter, sabay turo sa isang maliit na mesa sa pinakadulo ng ballroom malapit sa kusina. Ito ay isang insulto na masakit pa sa anumang sampal. Kasama niya si Hector, na ngayon ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mga mata ay malalim ang mga bilog, ang kanyang balbas ay gulo-gulo, at ang kanyang lumang suit ay halatang hindi na naplantsa. Nagtatago sila sa likod ng malalaking halaman, pilit na iniiwasan ang paningin ng mga bisita. Anak, kailangan nating makausap ang chairman. Kailangan nating makiusap na tulungan tayo. Ang bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko matatanggap na maging pulubi tayo. Mama, kalma lang. Hahanap tayo ng paraan, ani Hector. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno rin ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang wala na siyang lakas. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang trompeta. Tumahimik ang buong ballroom. Lumabas sa gitna ng entablado ang isang matangkad na babae. Ang kanyang tindig ay kasing tangkad ng isang kahoy. Ang kanyang itim na gown ay yumakap sa kanyang katawan at ang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa kanyang paglalakad, bawat hakbang ay may dalang kapangyarihan. Mga ginagalang na bisita, mga kaibigan, at mga kasama sa industriya. Ang boses ng isang announcer ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ikinagagalak po naming ipakilala ang bagong chairman ng Luna Empire, ang babaeng magdadala sa atin sa isang bagong panahon ng pagbabago at tagumpay. Walang iba kundi si Señorita Maricel Luna. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang bulungan ng mga tao ay lumakas. Ang mga flashes ng camera ay nagsimulang kumutitap. Ngunit para kina Hector at Doña Consolacion, ang mundo ay tila tumigil. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang pangalang iyon, Maricel Luna, ang Luna Empire. Ang lahat ay tila konektado na ngayon. Ang amoy ng jasmine, ang boses sa opisina, ang babaeng nakita niya sa bidding at ang Maricel na itinaboy niya. Nang makita ni Doña Consolacion ang mukha ni Maricel sa malaking screen, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang Maricel na iyon ay hindi ang kanyang dating manugang na laging nakayuko at takot. Ito ay isang Maricel na puno ng kapangyarihan, isang Maricel na hindi niya kailanman inakalang magiging. Sa isang iglap, naglakad si Maricel sa gitna ng entablado, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa gitna ng ballroom. Nagtama ang kanyang paningin at ang kay Hector. Walang galit, walang poot, tanging isang malamig na pagkilala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit ito ay isang ngiti na may dalang babala. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Maricel ay malinaw at matatag, umaling-aungaw sa buong ballroom. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo ngayong gabi. Ang Luna Empire ay handang-handa na para sa mga bagong hamon at sisiguraduhin kong ang kumpanyang ito ay magiging simbolo ng katapatan, integridad at katarungan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni na Hector at Doña Consolacion ang bigat ng mga tingin ng mga tao sa paligid nila. Ang mga bulungan
ay naging mas malakas. Ang kanilang mga mukha ay namula sa kahihiyan. Gusto nilang tumakas, ngunit parang nakalibing na ang kanilang mga paa sa sahig. Huling naglakad si Maricel, hawak ang isang baso ng champagne patungo sa isang direksyon. At iyon ay papunta kina Hector at Doña Consolacion. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol na dahan-dahang papalapit. Ang pagbagsak ng kasamaan ay pagtaas ng katarungan. Dahan-dahang lumapit si Maricel kina Hector at Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado, ngunit ang bawat hakbang niya ay tila may dalang bigat ng paghuhukom. Sa bawat paglapit niya, tila lumiliit ang mundo ni na Hector. Ang mga bisita ay tumahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa tatlong tao sa gitna ng ballroom. Ang mga flash ng camera ay kumukutitap, nagtatala ng bawat sandali. Nang makalapit si Maricel, tumigil siya sa tapat ni na Hector at Doña Consolacion. Ang kanyang mata ay bumaba kay Hector, na nakayuko ang ulo, puno ng kahihiyan. Hector, ang malinaw na boses ni Maricel ay umaling-aungaw. Naalala mo ba ang gabing itinapon mo ang ating anibersaryo? Naalala mo ba ang adobong itinapon mo sa putikan? Ang bawat salitang sinabi mo na nagpaliit sa akin? Hindi sumagot si Hector. Tanging ang kanyang mga balikat ang umiling. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili, ani Maricel. Ikaw ang nagtapon ng sarili mong kinabukasan. Ikaw ang nagpili na maging isang walang kwentang tao. At ngayon, narito ka, nakatayo sa harap ng taong minsan mong itinuring na basura. Sa isang iglap, dumating ang mga pulis. May dalawang lalaki ang lumapit kay Hector at ipinakita ang warrant of arrest para sa mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw ng pondo, tax evasion, at iba pang pandaraya sa negosyo. Mr. Hernandez, ikaw po ay inaaresto dahil sa mga kasong kriminal na inihain laban sa inyo, ang formal na pahayag ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consolacion. Hindi, hindi niyo pwedeng gawin ito sa anak ko. Wala siyang kasalanan. Ang Maricel na ito ang may gawa ng lahat. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay walang halaga. Hinihila na si Hector papalayo, ang kanyang mga kamay ay nakaposas. Bago siya tuluyang mawala sa paningin ni Maricel, tumingin si Hector sa dating asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at galit. Maricel, hindi pa ito tapos. Magbabayad ka. Ang huling sigaw ni Hector bago siya tuluyang nawala sa labas ng ballroom. Ngunit hindi pa roon natapos ang gabi. Pagkatapos hilahin si Hector, may isa pang babae ang dumating, kasama rin ang mga pulis, si Sabrina. Nakasuot ito ng mamahaling damit, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Sabrina Hernandez, ikaw po ay inaaresto dahil sa kasong pagnanakaw ng pondo, pandaraya, at illegal gambling, ani ng isa pang pulis. Hindi, wala akong kasalanan. Ang sigaw ni Sabrina, pilit na kumakawala. Mayaman ako, hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ngunit ang kanyang mga protesta ay walang silbi. Hinihila na rin siya papalayo. Ang kanyang mga alahas ay tila nawalan na ng kinang. Naiwan si Doña Consolacion na nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang anak at ang kanyang pinili na manugang ay parehong nakakulong. Ang kanyang mga pangarap ay gumuho na. Lumapit si Maricel kay Doña Consolacion. Naalala mo ba, Mama,
Kung paano mo ako itinapon na parang basura sa kalsada, kung paano mo ako tinawag na malas. Ngayon, sino sa atin ang malas? Hindi sumagot si Doña Consolacion, tanging ang kanyang mga mata ang puno ng luha. Hindi na nagtagal si Maricel. Tinalikuran niya ang matanda at bumalik sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging darating, ani Maricel sa mga bisita. Ang Luna Empire ay maninindigan para sa katotohanan at katarungan dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kung gaano kakayaman, kundi sa kung gaano kakatapat at kadangal. Sa isang lugar sa labas ng syudad, sa isang maliit na selda, nakaupo si Hector. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana sa isang malaking billboard na nagpapakita ng mukha ni Maricel, kumikinang at puno ng tagumpay. Ang distansya sa pagitan nila ay tila hindi na kayang abutin. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad sa sarili. Sa isang tahimik na gabi, bumalik si Maricel sa maliit at lumang bahay na minsan niyang tinirhan kasama si Hector. Ang bahay na ito, na dati ay puno ng pag-asa at pangarap, ay ngayon ay nananatiling tahimik at walang buhay. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng mga gabing nagluluto siya, ng mga umagang hinahatid niya si Hector sa trabaho, at ng mga pangakong binuo nila sa ilalim ng bubong na iyon. Nilibot ni Maricel ang buong bahay. Ang mga dingding ay puno ng mga peklat ng nakaraan. Ang mesa sa kusina ay kung saan sila kumakain, ang sala ay kung saan sila nanonood ng TV, at ang kwarto ay kung saan sila natutulog, puno ng mga pangarap. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang malayo ng panaginip. Sa loob ng kanilang lumang kwarto, binuksan ni Maricel ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga lumang gamit. Ang kanyang lumang wedding dress na puting-puti pa, ang mga sulat ni Hector na puno ng pagmamahal, at ang mga litrato nilang dalawa noong masaya pa sila. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bawat bagay, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Akala ko ay ito na ang lahat, Hector. Bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig. Akala ko ay sapat na ang pagmamahal ko para sa ating dalawa, ngunit hindi pala. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, may isang uri ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi ito galit, hindi ito poot. Ito ay isang uri ng kalayaan, ang kalayaan mula sa nakaraan, ang kalayaan mula sa pagdurusa. Nakita niya na ang paghihiganti ay hindi nagdulot ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagpapalaya ng sarili mula sa paghawak ng nakaraan. Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang mga litrato at sulat at inilagay ang mga ito sa isang maliit na palanggana. Pagkatapos, kinuha niya ang posporo at sinindihan ang mga ito. Ang apoy ay dahan-dahang lumaki, nilalamon ang bawat alaala ng sakit. Habang nasusunog ang mga papeles, tila mayroong mabigat na pasanin ang dahan-dahang nawala sa kanyang balikat. Pagkatapos nito, lumabas si Maricel sa hardin. Ang mga bulaklak na itinanim niya noon ay nananatiling buhay. Ang kanilang mga kulay ay nagbibigay ng pag-asa. Napatingin siya sa isang malaking puno ng mangga na minsan niyang inaalagaan. Sa ilalim nito, may nakabaong isang lumang kahon. Dahan-dahang hinukay ni Maricel ang lupa.
Sa loob ng kahon ay ang isang lumang liham mula sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang nakasulat. Anak, ang tunay na lakas ng isang luna ay hindi sa yaman, kundi sa puso. May isang bagay na hindi ko nasabi sa iyo tungkol kay Hector. Ang kanyang ina, si Doña Consolacion, ay dating empleyado natin. Siya ay pinatalsik dahil sa pagnanakaw. Tinulungan ko si Hector noon dahil sa awa. Ngunit ipinangako ko sa sarili ko na kung sasaktan kanya, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Ang lahat ng kumpanya niya ay nakapangalan sa isang trust fund na hawak ko, hindi sa kanya. Nanigas si Maricel. Kaya pala, ang lahat ay tila konektado. Ang kabaitan ng kanyang ama at ang pagtataksil ng ina ni Hector. Ngunit hindi niya naramdaman ang galit. Naramdaman niya ang isang uri ng pag-unawa. Ang kanyang ama ay laging alam ang mangyayari. At ngayon, nagawa na niya ang kanyang misyon. Sa gitna ng pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Daniel. Maricel, mayroon akong nakitang balita. May isang orphanage sa Mindanao na nangangailangan ng tulong. Gusto mo bang tingnan? Napangiti si Maricel. Hindi na siya mamumuhay sa nakaraan. Ngayon, oras na para lumikha ng bagong kinabukasan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa, pagmamahal, at pagtulong sa kapwa. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo ng sarili at pagtulong sa iba na makatayo rin. Ang bawat huling pagkakataon ay hindi para sa ikalawang pagkakataon, kundi para sa huling paalam. Sa isang maliit at lumang ospital sa isang probinsya, nakahiga si Hector sa isang payat na kama. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at sugat. Isang karaniwang aksidente sa kalsada habang siya ay naglalakad sa ilalim ng matinding init ng araw. Walang bumibisita sa kanya. Ang mga doktor at nurse ay nagtataka kung paano siya nakakakuha ng mga gamot at pagkain dahil wala siyang kasamang kapamilya. Isang araw, habang si Hector ay mahimbing na natutulog, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa kanyang silid. Nakatayo ito sa gilid ng kanyang kama, tinitingnan ang lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Si Maricel. Nakasuot siya ng simpleng damit. Ang kanyang muka ay kalmado at puno ng kapayapaan. Tiningnan ni Maricel ang mukha ni Hector, ang kanyang dating asawa na ngayon ay payat na. Ang kanyang mga pisngi ay butot balat at ang kanyang buhok ay puno ng uban. Ang mga kamay nito, na minsan ay malakas na yumayakap sa kanya, ay ngayon ay nanghihina at puno ng pasa. Walang awa ang naramdaman niya, tanging isang uri ng malalim na pag-unawa sa kalikasan ng buhay. Hindi siya nagsalita. Huminga lamang siya ng malalim, pilit na pinipigil ang anumang emosyong maaaring lumabas. Kinuha niya ang isang maliit na papel mula sa kanyang bag at inilagay sa tabi ng unan ni Hector. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas ng silid, iniwan si Hector na mahimbing pa ring natutulog. Nang magising si Hector, naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan. Ngunit kasabay nito ay may naamoy siyang sariwang amoy ng bulaklak sa kanyang silid. Napatingin siya sa gilid ng kanyang unan. Doon niya nakita ang isang maliit na sobre na may nakasulat na kanyang pangalan. Dahan-dahang binuksan ni Hector ang sobre. Sa loob nito ay isang medical receipt na nagpapatunay na nabayaran na ang kanyang mga bill sa ospital.
Kasama rin nito ang isang maliit na note na nakasulat sa isang pamilyar na handwriting. Hector, ang pagbabayad na ito ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa 10 taon ng aking pagtitiis. Ito ang huling pagkakataon na tutulungan kita. Mula ngayon, ang bawat desisyon mo ay responsibilidad mo na. Sana ay matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali. Maricel, nanlumo si Hector. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang sulat. Alam niyang ito na ang huling paalam mula kay Maricel. Wala ng pangalawang pagkakataon, wala ng pag-asa. Ang babaeng minsan niyang sinaktan ay ngayon ay pinalaya na siya, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, bumabasa sa papel na hawak niya. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagsisisi at pagtanggap. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan at ang katotohanang huli na ang lahat para baguhin ang nakaraan. Napatingin siya sa bintana, sa asul na kalangitan. Alam niyang ang kanyang buhay ay magsisimula na sa isang bagong yugto. Isang yugto na puno ng mga aral at ng posibilidad na mabayaran ang kanyang mga pagkakamali, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ni Maricel ay hindi nagbigay sa kanya ng kalayaan para makabalik sa dating buhay, kundi kalayaan para harapin ang kanyang bagong realidad. Ang realidad ng kanyang mga piniling desisyon. Ang tunay na simula ay hindi sa pagtatapos ng isang paglalakbay, kundi sa pagtuklas ng bagong patutunguhan. 5 taon na ang lumipas. Ang Luna Empire ay mas lalo pang lumago sa ilalim ng pamamahala ni Maricel. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na lamang nakatuon sa negosyo. Niyakap niya ang isang bagong misyon, ang pagtulong sa mga kababaihan na naging biktima ng pang-aabuso at pagmamaliit tulad ng pinagdaanan niya noon. Itinatag niya ang Martyr No More Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng tirahan, edukasyon, at suportang pinansyal sa mga kababaihang nawalan ng pag-asa. Sa isang seremonya ng pagtatapos ng mga kababaihan na tinulungan ng foundation, nakatayo si Maricel sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nakita niya ang bawat babaeng tumayo sa harap niya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng bagong buhay. Kayong lahat ay hindi lamang mga biktima, ani Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Kayo ay mga mandirigma. Kayo ay mga reyna. Ang bawat sugat ay isang aral. Ang bawat luha ay isang patunay ng inyong lakas. Tandaan nyo, kayo ay karapat-dapat sa pagmamahal, sa respeto, at sa isang buhay na puno ng dignidad. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang mainit na yakap mula kay Daniel. Sa loob ng 5 taon, si Daniel ang kanyang matapat na kasama, ang kanyang sandigan, at ang kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim pa, naging isang pagmamahal na dahan-dahang lumago, kasing natural ng paghinga. Maricel, ipinagmamalaki kita. Ang bulong ni Daniel sa kanyang tainga, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Salamat Daniel, ang sagot ni Maricel, sabay titig sa mga mata ni Daniel. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang uri ng pagmamahal na tapat,
totoo, at hindi humihingi ng kapalit. Hindi ito ang nagmamataas na pagmamahal ni Hector, kundi isang pagmamahal na nagbibigay ng kapayapaan. Sa gabing iyon, nagkaroon ng maliit na pagdiriwang sa bahay ni Maricel. Hindi ito ang malaking mansyon ng Luna Empire, kundi isang simpleng bahay na itinayo niya sa gilid ng dagat. Ang mga kaibigan niya, ang mga kababaihang tinulungan niya, at ang kanyang ama ay naroon, nagkakantahan at nagkukwentuhan. Habang naglalakad si Maricel sa hardin, kasama si Daniel, napatingin siya sa asul na kalangitan na puno ng kumikinang na mga bituin. Naalala niya ang gabing itinaboy siya ni Hector, ang ulan at ang dilim. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang malayo ng panaginip. Maricel, ani Daniel, sabay hawak sa kanyang kamay. May gusto sana akong sabihin sa iyo. Napangiti si Maricel. Alam na niya kung ano ang sasabihin ni Daniel. Ang pag-ibig ay hindi kailangang maging marahas o puno ng drama. Maaari itong maging banayad, tahimik, ngunit puno ng lalim at katapatan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mga ilaw ng isang camera ay dahan-dahang nag-flash mula sa malayo. Sa isang malaking billboard sa gitna ng syudad, ang mukha ni Maricel ay kumikinang, kasama ang logo ng Martyr No More Foundation. Ito ay isang paalala sa lahat na ang bawat sugat ay maaring maging simula ng isang paghilom at ang bawat pagkatalo ay maaring maging simula ng isang bagong tagumpay. Ang paglalakbay ni Maricel ay hindi natapos sa paghihiganti. Ito ay nagsimula sa pagtuklas ng sarili, sa pagpapatawad, at sa pagtulong sa iba. Ito ang kanyang bagong simula, isang kinabukasan na puno ng pag-asa at pagmamahal.